Magandang umaga po mga ka-vibes! For today's ganap, maaga nga pala kaming namalengke ni Habi. At nakabili nga ako nitong dilis at saka nitong isdang galunggong. At agad ko nang nilinisan itong mga isda at nang makaluto na. Sobrang sariwa at mura pa itong nabili naming isda mga ka-vibes. Tina-timing kasi talaga namin na bagong baba yung isda sa barko. Minsan kasi pag bilog ang buwan, ang mamahal ng isda at di na sariwa. Bihira kasi tayo magluto ng karne mga ka-vibes. Iniiwasan ko nga na makakain si Habi ng karne. Kaya kahit araw ng trabaho, sa bahay talaga siya kumakain. Or minsan, nagdadala siya ng baon na lutong bahay. At least nakakasiguro ako sa mga kinakain niya. Mahirap na mga ka-vibes. Maselan pa na naman yung tiyan niya. At pagkatapos kong ang linisin ng isda, ay nag-slice na rin ako ng sibuyas, bawang at luya. At inilagay ko na nga dito sa lutuan. Magluluto tayo ng paksiw na galunggong mga ka-vibes. Naglagay na rin pala ako ng asin, pampalasa at suka. At saka na rin itong paminta. Pagkatapos ay isinalang ko na nga sa apoy. At dito naman sa kabila, binabad ko muna sa suka itong dilis na tinanggalan ko na ng ulo at tinik. At eto namang natira pang dilis ay piprituhin natin mga ka-vibes. So nilagyan ko na ng asin, pampalasa, paminta, konting harina, konting rice flour, at konting cornstarch. Naglagay na rin pala ako ng isang itlog at hinalo-halo ko hanggang maging ganito yung texture. Then pinainit ko na yung mantika sa kawali at nang mainit na ay sinimulan ko ng prituhin tong dilis. At itinapon ko na nga ang sukang pinambabad dito at hinalo ko na itong mga sangkap sa isda. Sibuyas, luya, sili at siling pula. At pinigaan ko na ng ilang pirasong kalamansi. Mas masarap sana pag may mangga mga ka-vibes. Kaso wala tayong mahanap kanina sa palengke. Naaalala ko nga dati mga ka-vibes, sa tuwing nagkayayaan kaming magpamilya na maligo ng dagat, talagang hindi nawawala tong kinilaw. Nilagyan ko na rin ng asin at pampalasa. Hinalo-halo ko pa ng kaunti. At ayan mga ka-vibes, ready na ang ating kinilaw na dilis. At natapos ko na rin nga pala itong piniprito ko mga ka-vibes. At nag-pray na nga kami kaya kain tayo mga ka-vibes. Kinahapunan ay naglinis nga pala kami dito sa may likuran. Kasi nga sobrang dami na ng mga nalalaglag na dahon mga ka-vibes. Kita nyo yan mga ka-vibes? Sobrang dami. Kaya kailangan ng sunugin para hindi dumami yung mga lamok. At sinimulan na nga ni Habi ang paggawa ng apoy. Habang ako naman ay continue pa rin sa pagwawalis. Nang matapos nga ay pumasok na kami sa loob ng bahay. At nang kinagabihan ay naghanap na rin ako ng may ulam. At dahil may natira pa kaming ulam kaninang tanghali, magluluto na lang ako nitong gulay na pako. Para naman may gulay ring nakain ngayong araw. Kaya naman ginayad ko na dyan yung gulay. At nag-slice na rin pala ako dyan ng sibuyas, bawang, at kamatis. At hindi ko nga pala muna lalagyan ng sili tong gulay mga ka-vibes. Kasi maraming maaanghang na ulam. Kaya nagpainit na ako ng mantika sa kawali. Medyo napadami kaya bawasan natin mga ka-vibes. Nang mainit na nilagay ko na itong sibuyas, bawang, at kamatis. Then ginisa-gisa ng konti at inilagay ko na rin tong gulay. Ginisa-gisa pa ng konti. Naglagay na rin ako dyan ng asin at pampalasa. Then luto na po mga ka-vibes.